tapakan. Tapos ayan na, tumutuli na siya, oh. Woo, tuli, no. Hello mga kaibike, welcome back sa ating panibagong kwentuhan. So nabasa nyo sa ating pinaka thumbnail, another review from Supremo e-bike. After nating may review yung kanilang i-Tusa, ito naman kanilang golf cart buggy. Silipin natin kung gaano nga ba kaganda, ano nga ba yung pinagkaiba nito, at ano bang klaseng 4 wheels e-bike to. Ibang iba ba dun sa mga nakikita nating e-bike sa kalsada, at magkano nga ba yung presyo nito, at silipin na natin lahat-lahat mamaya. Makikita nyo sa ating video kung gaano nga ba kaganda or ano ba ang pinagmamalaki ng e-bike na to. Let's go! Intro! Pasok! Alright mga ka-e-bike, kagaya ng mga nauna nating review, gusto ko muna ipakita sa inyo at sabihin kung ano ba nga ba yung meron sa e-bike na to, mula sa harapan, gilid hanggang likod. Ang color na pinahiram sa atin ng Supremo is kulay red below, pero meron silang blue and white. Okay, tingnan natin yung harapan. Meron siya nito bumper, at pwede rin tayo siguro maglagay dito ng mga bagay, parang siyang may harang kasi siya. At ang kanyang pinaka headlight, ayun, LED na rin, na hindi masyadong kalakihan. At pag-aakit tayo, makikita natin yung wiper at yung kanyang mahabang windshield. Ito yung pinaka ilalim ng ating unahang bahagi ng e-bike. Yung shock niya, ayun, parang sa mga sasakyan na rin. Ewan ko anong exact na tawag dyan mga ka-e-bike. At pasensya na, hindi ako ganong kagaling pagdating sa mga parts ng mga sasakyan. Gusto kong ipakita lang sa inyo yung mismong ilalim ng sasakyan na to, o yung e-bike na to. Okay, yung preno nya sa unahan is drum brake, both side. Okay mga ka-e-bike, ito naman yung side part ng e-bike na to. Ganyan siya kalaki. Kung itatabi natin siya sa normal na sasakyan, halos magkasukat na sila. At ang kanyang gulong is ito, 190 by 10. Both side yan, kabilaan. 100 by 90 by 10. Alright? So gulong na, ito is tubeless, front and back. Okay, pagdating naman sa battery, dito siya nakalagay dito sa ilalim ng ating driver seat. Meron siyang lock dito. Ayan, syempre para safe yung ating battery. And then iangat natin. Ayan. So mapansin nyo, ang laki ng battery niya kasi yung specs ng ganitong battery is 60 volt, 45 ampere. Ayan, ayan, ang laki. Kaya matagal siyang malobat. Okay mga ka-e-bike, punta naman tayo sa mismong passenger seat. Bukod sa malaki yung pinaka space nito, I think 2 tao kaya nito eh. Kasi nga ang lapad niya, oh. And then yung sakop ng puwet natin hanggang hita. Kagaya ng mga ibang e-bike, meron din siyang lock dito na pwede siya maging compartment sa loob. So pag tinanggal natin, ayan, pwede natatanggal din pala itong mismong upuan. Kung gusto nating linisan o kung gusto nating tanggalin, yan ang nakikita kong part na ayun,
Kayo nang bahala umusga. Alright, so ito yung pinaka charger ng e-bike na to. Tingnan natin yung specs. Ayun, 60 volt, 45 Ah. Kung tatanungin nyo naman kung nasaan nakalagay yung controller, dito ho nakalagay yung controller natin. Makikita nyo si screen. Hindi ako sure kung sa anong tawag sa eksaktong controller na yan, pero ito yung mismong controller nya. 1500 watts, working siya sa 60 volt and 72 volts, na meron siyang 65 ampere. Ayan, makikita nyo sa screen. Ito yung kanyang likod. At yung motor nya is, tatanungin nyo ano ba yung specs. Ang specs ng motor na ito, ayan, makikita nyo sa screen, 1500 watts. Alright, ang laki. Mamaya, test drive natin kung ano yung mapipil natin sa controller, sa battery, at sa sa motor. Kung ano nga ba yung mapipil natin kapag tinest drive natin itong e-bike na to. And then yung pinaka shock sa likod, gusto ko na ipakita sa inyo mga ka-e-bike. Ito siya. Alright, so parang yung kagayang, ay, dual shock na rin pala to. Ayan o. 1, 2. Ayan o. Kabilaan, both side. And then yung swing arm nya, meron na rin pinaka ganon. Parang U-type na lock. Pinaka ganon. Kung makikita nyo mga ka-e-bike, ibang iba na to dun sa mga pangkaraniwan nating nakikita na e-bike na manubela, yung parang sa bike. Ibang iba na siya kasi yung kanyang pinaka manubela, steering type na. Ito, parang sa mga sasakyan na nga yung model na to. Alright, kasi bakit ko nasabi? Kasi yung pinaka tag na to, manubela, pangkotse. And then yung pinaka wiper, ayan, makikita nyo yung wiper, pang sasakyan na rin. Tapos yung mga accessories, light, signal light, nandito na rin yung switch nya. Ayun. Alright. Tapos try natin ha. Alright, kapag iniikot natin, syempre gagalaw yung gulong natin. Ayan. Pang sasakyan na talaga. Wow, angas, ganda nito. And then busina, guys, sa mga sasakyan, wiper. Ayun patayin natin. Ilaw. Okay. Ayun, ilaw, signal light, nakikita natin dito sa full digital display. Ang problema lang mga ka-e-bike dito is battery status lang yung nakikita natin. No, wala siyang speed, wala siyang kilometer, kung gaano nakalayo, odometer pala, kung gaano nakalayo na rarating natin. Only battery indicator lang nakikita dito. Saka yung mga accessories, signal light, yung makikita natin dito. So ito yung sample. Ayun driving mode. So kapag ito kasi nga check walk. Kapag naka side natin ganon, sa abante. So subukan natin. Okay, abante. Ayun. Kapag naka neutral sa mismong middle, neutral ibig sabihin walang function yung pinaka makina. Kapag pinaka lower, pinaka baba, and then may sounds kayo maririnig, atras yun. Usually diba throttle natin yung ginagawa. Ito naman yung pinaka nagpa-function sa kanya, yung pinaka throttle kung tawagin natin usually sa mga sa e-bike natin is andito na sa paa. Ito yung throttle, tapakan natin, parang sasakyan nga talaga. And then yung preno, parang automatic na sasakyan. Throttle, preno, throttle, preno. So ngayon nga, kapag inangat natin to, ayun, under na siya. Alright? And then meron din siyang handbrake. Dito sa part na to, yung pinaka handbrake niya ito. No, kunyari naka medyo traffic yung biyahe natin, mabilis natin siya nadudukot. No, okay? So ganun pa rin, meron siyang remote, hindi ko na masyadong i-discuss kasi nga alam naman natin 'yan. So ito yung mismong harapan,
ng ating e-bike para talaga sa sasakyan. Tapos yung pinaka clearance, ayan, kagaya ko na 5'6 yung height ko, malawak yung clearance ko, then dito saktong-sakto lang para hindi tumama pag iniikot-ikot ko. Alright, so kapag binuhay natin yung unit, so tuturo ko na rin yung function niya, no? Kapag binuhay natin yung unit, hindi basta-basta aandar yan once na naka handbrake tayo. Ito, so i-release muna natin yung handbrake, and then tatandaan na natin mga ka-e-bike, no? Ito is yung pinaka throttle nya para umandar yung e-bike natin, preno. Okay, kung sasakyan is silinyador, preno. Third step, kailangan natin malaman kung ano yung forward, ano yung pinaka neutral, at ano yung reverse. Okay, sa unahan is ating reverse. Subukan na natin. Ayun, ay reverse, I mean forward. Alright, ayun lang, parang sasakyan talaga siya. Alright, so hindi pa natin napipil ngayon. Medyo mahaba-haba yung pwede nating matakbuhin, so sagad natin. Ngayon dandahan siya, dandahan yung power ng kanyang e-bike. Okay, tandahan muna siya. Ngayon, siguro kapag na-reach niya na yung yung throttle, kasi nga hindi mo pwedeng biglain eh. Baka mataranta ka, kaya dandahan mo na. Ngayon, kapag nakuha na niya, pwede mo na todong tapakan. Tapos ayan na, tumutuli na siya, oh. Woo, tuli, no. Alright. So lang, medyo, alam mo yan, medyo natakot ako sa bilis niya. At iikot natin to, itong e-bike na to. Oh, ang tulin, saka ang lakas umarangkada. Naka-helmet pa ako. Oh, yun, oh. Pero walang problema. Ayan, iikot natin. Hams. Wala, hindi siya sumasayad. At ikot tayo. Ayun, kapag inikot natin, ano siya, smooth lang, hindi siya power steering, smooth lang siya. Syempre, sa una, gaya ko, first time kong napil yung itong e-bike na to, is, syempre, kinabahan ako. Parang kasakyan na to eh, birang-bira makapag-drive ng sakyan. Sagad ulit natin. Ayun, naramdaman mo na tumutuli na siya. Ayun, oh. Ang tulin. Woo! Ang sarap. Salamat Supremo e-bike. Kaso lang, yun nga, parang sobrang tulin niya, sobrang lakas ng binibigay na itong e-bike na to. Nakakatakot na baka magkamali tayo, bigla tayong tumaob. May tendency na pwede tayong dumab. Kaya tandaan lang tayo, enjoy natin yung ating pagka-test drive sa e-bike na to. Okay, so hanap tayo ng pwesto na pwede nating puntahan. At pinayagan naman tayo nila na ipasyal-pasyal tong e-bike na to. Ayun, so makikita nyo sa paa ko, nakatapak lang. Single foot lang yung ginagamit ko. Siyempre, baka tayo kabahan. First time ko kasi mag-drive ng ganito, yung throttle is nasa paa na. Nose valley, nandito to sa kamay eh. Kaya kapakapay muna natin. At pagdating naman sa suspension, okay naman. Kasi nga yung parang ginamit na suspension dito sa harap, parang yung mga sasakyan nakikita natin. Ewan ko anong tawag na exact na tawag doon, pero ang ganda eh, no? Ang ganda niya, angas na. Wala masyadong tao ngayon. At yun nga, mahigpit eh. Mahigpit ngayon. Kaya siguro wala masyadong sasakyan, walang mga taong nasa kalsada. Yung oras. Sarap, sarap i-drive. Okay na, sinunok pa ako. Okay na, okay, ang sarap i-drive. Relax na relax.
Alam mo yung para kang nasa sasakyan talaga. Alright, doon sa mga magtatanong, ay magkano yung presyo niyan, Kuya Joseph? Okay, so ito yung pinakahintay at pinaka best part kasi pera-pera na. SRP nila is 150,000. Alright, naka-promo ngayon ang Supremo e-bike. At binibigay na lang nila ngayon ng 135,000 cash doon sa mga gustong mag-avail. So, naka-less 15,000 para sa ganitong unit. So, kayo na mag-decide mga ka-e-bike kung sulit nga ba yung ganitong e-bike. Ang mahalaga is na-review natin at naipakita natin sa inyo yung ganitong mga e-bike 4 wheels gold cart buggy. Ang ganda. So, pipicturean ko muna siya.